Minsan, magulo talaga yung isip natin sa mga bagay na hindi mo alam kung masaya ka ba talaga o hindi. Pero alam mo, piliin mo lang ang mga bagay na magpapasaya sa'yo at lagi mong piliin ang maging kontento sa mga bagay at tao na darating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gusto ko si Maki. Magaan yung loob ko sa kanya. Kahit bago yung ganitong pakiramdam sa buhay ko. Sa totoo lang, babae ang unang minahal ko. Tapos ayun, naging komplikado. Hanggang sa dumating ang panahong na nawala na ng tuluyan yung pagmamahal ko sa kanya. Sinaktan ako eh. Pero hindi ko naman gagawin panakibutas si Maki. Magaan yung loob ko sa kanya. Napaka-inosente. Tapos, ang cute niya lang talaga. At yung gagawin sana namin na naudlot. Hindi ko ipagkakait sa kanya yun. Lahat ng gusto niya ibibigay ko. Mapasaya ko lang siya. Kung hindi lang sana dumating si Bunso, naku. Baka nangyari na ang dapat mangyari. Pero bakit ganun? Laging bitin. Kaya naman, habang namamasyal si Bunso at si Maki, eto, nagkakape lang ako kasama ang papa ni Maki. Nasa sala lang kami habang nanonood ng TV. Tapos eto, kamustahan lang, tapos konting kwentuhan ng tungkol sa buhay. At eto, naikwento ko yung GF ko dati na niloko lang ako. At ang sabi ng papa ni Maki, may tamang panahon sa pagmamahal. Kaya wag daw akong mawawalan ng pag-asa. Tama din daw ang ginawa ko. Napiliing maging malaya sa gapos ng nakaraan na nagbigay sugat sa puso ko. At eto, habang nagkukwentuhan kami ng papa ni Maki, kumidlat bigla ng napakalakas. Natakot talaga ako. Ang lakas eh. Nag-alala ako bigla kay Nabunso at Maki. Siyempre, baka mataranta, mahulog sa kanal, gas-gas agad yun. Pero ilang saglit lang ang nakalipas, aba, eto na sila. Basang-basa sa ulan. Maki, anak, Tib, bakit naman nagpaulan kayo? Maligo na kayo't magbihis. Wika ng papa ni Maki. Kuya, maliligo lang kami. Wika naman ni Bunso. At aba, sabay ata maliligo ang dalawang yun. Sabay pumasok sa banyo eh. William, iho, sanay na ako sa dalawang yan. Bata pa lang sila magkaibigan na yan. Kaya normal na lang sa akin na sabay naliligo yung mga bata na yan. Tito, kung sa bagay, normal lang naman talaga yun. Pareho naman pong lalaki. Tama ka, iho. Pero alam mo ba, parang magkapatid na talaga ang dalawang yan. Di mapaghiwalay. Kaya nga, natutuwa ako.
Bakit naman po, Tito? Kasi hindi nila hinahayaang masaktan ng isa't isa. Pinagtatanggol nila ang bawat isa. Lalo na kapag may umaaway dito kay Maki. Medyo lambuting kasi tong anak ko. Kaya ayun, laging si Dave ang tagapagtanggol niya. Kaya masaya ako na nagkakilala silang dalawa. May naalala tuloy ako, iho. Noong minsang umuwi ang dalawang yan dito, aba, akala mo ay kalabaw na naligo sa putik. Bakit po, Tito? Ano pong nangyari? Itong kapatid mo, nilait daw nung isang classmate nilang di naman daw maganda. Crush daw nung kapatid mo. Kaya lang, napaka-arte daw ng babae. Di naman daw maganda, tapos ayun. Binasted ang kapatid mo. Ganun po ba? Pero bakit po puro putik, Tito? Tinulak daw kasi yung kapatid mo sa palayan, bagong araro. Kaya itong si Maki, tinulak din yung babae sa palayan. Di naman daw maganda. Mukhang kalabaw daw Wala. Grabe naman yung Tito. Medyo natatawa tuloy ako. Nako, natatawa ka talaga. Kagaya ngayon, napakatagal maligo ng dalawang yan. Di ko alam kung anong ginagawa nila sa banyo. Pero malalaki na sila. Alam na nila ang tama at mali. Oo nga po, Tito. Napakatagal namang maligo ng dalawang yun. Habang nag-uusap kami ng papa ni Maki, naririnig ko naman sa banyo na nagtatawanan pa. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Pero tawa sila ng tawa. Sayang naman. Di ko nasubaybayan ang paglaki ni Bunso. Pero masaya ako. Kasi kasama niya si Maki sa halos buong buhay niya. Kaya ipinapangako ko na hindi ko sasaktan si Maki kahit anong mangyari. At ayun, sa wakas, natapos ng maligo ang dalawa. Diretso lang sila sa kusina tapos nagtimpla ng kape at diretso lang sa silid ni Maki. Iho, William, bakit parang kumikinang ang mga mata mo? In love ka siguro. Nako, Tito, sadyang ganito lang po yung mga mata ko. Alam mo, iho, in love ka. Alam ko yan. Ganyan din dati ang mga mata ko nun. Pero natakot ako. Kasi mas pinili ko yung utos ng tatay at nanay ko nun. Bakit po, Tito? Ano pong nangyari? Iho, sa paningin nila, mali ang nararamdaman ko. Pero alam ko sa puso ko na tama yung nararamdaman ko. Subalit sa mundong mapanghusga, mas pinili ko ang tama sa paningin ng taong nasa paligid ko. Tito, ibig sabihin ba may iba kayong gusto noon? Oo, meron. Kaya nga, hindi ko pipigilan si Maki sa gusto niya. Kung saan siya magiging masaya, susuportahan ko siya. Basta ayoko lang na masasaktan ng anak ko kasi iba akong magalit, iho. Baka manghiram ng mukha sa aso ang mananakit sa anak ko. Tito, kalma. Nakakatakot naman po yun. Gagi, nakakatakot saktan si Maki. Baka magmukhang aso ako.
Pero, bakit ko siya sasaktan? Hindi ko gagawin yun. Papa, anong ulam natin? Anak, dito ka muna sa tabi ni William at aayusin ko muna ang hapunan. At eto, nagtungo na sa kusina si Tito. Si Maki naman, uupo na sana sa tabi ko. Pero, Maki, kumalong ka na lang sa akin. Kuya William, ayoko. Maki, dali na. Kuya William, ayoko. Ay, naku si Maki. Hindi ko napilit. Naupo siya sa tabi ko. Kung kumalong sana siya, madadama niyang kakainin niya kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Ipapatikim ko sa kanya ang pinakamasarap na pagkain sa lahat.